Sa Pilipinas, usalangbay ang radyo. DZRH Nationwide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Manila Broadcasting Company. Iranon, imong katungod ang mahibaw sa kalihukan sa provincial government. Nahimugso ang programa. Sibya sa probinsya. Aron mahibaw ka sa mga programa o kayuhan nga imong maangkon. Sibya sa probinsya. Inyong makauban si Aldrin Cheng. Sibya sa probinsya. Matag adlawng Miyerkules sa alas 11 sa buntag hangtod sa alas 12 sa uto sa Radyo Natin FM. Iranon, imong katungod ang mahibaw sa kalihukan sa provincial government. Nahimugso ang programa. Sibya sa probinsya. Aron mahibaw ka sa mga programa o kayuhan nga imong maangkon. Sibya sa probinsya. Inyong makauban si Aldrin Cheng. Sibya sa probinsya. Matag adlawng Miyerkules sa alas 11 sa buntag hangtod sa alas 12 sa uto sa Radyo Natin FM.
Hello, ang akong microphone. Dali lang, ha? Hello. Hello, yan. Hello, good morning. Malipayon nga adlaw kanatong tanan mga friends, mga hinigog mo nato mga kaigsunan. Dinhi sa tibok nga probinsya sa Biliran. And welcome sa atong tulumanon, Sibya sa probinsya sa Biliran. Naron kita makapamahayag og mga impormasyon, labi na karong adlaw. Daghantang mga maipapangbit nga mga kabaguhan. Because yesterday, nagkamay the meeting ang atong Provincial Interagency Task Force. May mga issuances, in fact, may mga local executive order issuances ng atong Office of the Governor. Pwede ka mo makapag-share this morning, Inel Bayer, good morning. Pwede ka mo makapag-share kung ano na mo gustong mga ipangutana. Kaya ang atong guest karon ng atong Provincial Health Officer, si Dr. Edgar Veloso. One of the commanders sa atong Provincial Interagency Task Force. And then so that everything will be cleared. Okay? Klarohon nato kung sa mga reglamento, mga patakaran, mga kabaguhan, mga patakaran din isa in as far as our local government, provincial local government is concerned, o sa tanan nga mga local government units, mga munisipyo. Klarohon nato ni kay may mga issues nga uncleared. Kay ingon nga dinakinanglan og mga travel pass, pero ang issuance karon sa executive order ni Governor, kinanglan pa diay og kaning travel pass for residents going out of the province. So we will make it clear. Giwat-wat lang nato mga kaigalan si Dr. Edgar Veloso. Samtang ang atong panahon nga na sisinati karon mga kaigalan, we are experiencing a very, very fine weather. Nindot ang atong panahon, way mga low pressure nga nagbabanta. So it's coming for summertime na. Hapit na po ng kaning summer na gani gihapon. Hello, Enel Bayer. Good morning. Good morning daw, Biliran. If you would like to ask questions, if you're listening, Enel Bayer, you may post your questions sa atong FB Live. George Hernandez is also watching. Kumusta ang panahon ninyo diha, George, sa Butolan, Sambales? Yes, kang George Arthur Hernandez. Joe Atibola is also watching. If you have some questions, again, pwede mo makapag-participate diya sa atong Facebook Live, sa FB Live. And then so that we will be addressing all of your questions regarding the new protocols din sa atong probinsya. Kumusta ang inyong panahon din sa kaning Manila? Dito sa probinsya sa Biliran, we are experiencing a very fine weather. As I've said, kung may mga pangutana ka mo, you may post your questions. Kaya pwede nato ma-address ka na para maklaro nato ka ng mga issues karon kay may mga hurungi yung ngayon. Dili na daw kinanglan og kaning travel pass, but the issuance of the governor ay kailangan pag travel pass sa mga residents going outside the province. Here with us this morning, mga kaigalang, atong provincial health officer, the person of Dr. Edgar Veloso. Hello, Doc. Morning, Doc. Good morning sa Good morning sa ato tanan. Good morning. Kumusta? Baga ang probinsya baga nalipay kag ipaluwag-luwagan na Laron ta daw everything. Laron ta. Well, so far, I think this is in view of kanilaging moabot na atong vaccines, no? Kay more maginay paagi nga ato gining mapugnan gining kuan ning atong COVID-19, no? And also with due kuan consideration sa economy. Pag-abli sa ekonomiya. Yes, nationwide mo maginay problema. And also we have observed that sa atong so far, no, sa among kuan diri sa kaso dinhi sa province, although moingon sila 90 to 96% asymptomatic, no? We had mortalities before nga namatay, but again, if we trace them, kadaghanan ni upat puro ni sila mga kuan na
67 up. Mga senior na Mga gud senior na may mga sakit. May mga comorbidities na. Yes, oo. And just so happy nga nag-positive sila but di po takaingon nga di po dingon tungkol sa COVID but somehow we kuan sa among gi-observe the whole region kadaghanan magud asymptomatic. So again, mo man ni atong kuan gud sa consideration ko na importante karon nga ang atong economy balik. Nakablihan na. Nakablihan na. Knockdown na gud masyado. Oo, luoy na rin taon. Ang mga tao. So, mo to with regards to sa kanang National IATF Resolution 101, among gimitingan the whole Provincial Interagency Task Force, including the municipal mayors, and there were agreements na nahitabo. So, muna nirong executive order ni Governor. Sandali, ang Ngandara National Task Force na kanang kaluwag-luwagan na pero depende sa mga local government units. Oh, yes. Alright, sige. The only, if you look at the resolution, the National ATF, no, 101, ang ilalang gi kuan sa ilang gi pa ang highlight ba is that wala na quarantine. Wala yung mga PCR test, wala yung mga quarantine, for as long as kung asymptomatic ka, you have to undergo. No. Kung symptomatic ka. Ang kuala din is kung gingon nimong symptomatic, of course, subject to health protocol sa LGU of destination. So mo man gi-emphasize sa resolution sa taas. So kung unsay requirement nato dire, musunod yun sila. Okay. Oo. But again, we already agreed upon na kanang quarantine dili na nato i-enforce gyud sa tanan, no? Except for those who are symptomatic. Okay. Ang mga asymptomatic, I understand may 5 days na stay at home. Yes. Oo, nandito yan eh. Oo, nanay atong kuan din eh. But we have to classify muna para Yes, kita maglisod. okay. Number one, kanang gitawag na to LSI. But today, ang atong label ani kuan ni sila mga returning residents. Kay ang kadaghanan gingon nimong LSI ni adto pa man na sila nanguli ay na sila. So ang mga kuan na lang ni ang gusto nang manguli gyud magbakasyonay unsa na diha, no? Muna ng returning residents. Okay. Muna na itong label Sige. karon, no? Now, again, ang prerogative sa atong local government units, whether they will require an RT-PCR, but wala na yung travel pass, wala na yung health certificate. Nandito, na kailangan ng travel pass. Nandyan sa issuance. Where is it? Hanggang basig pagawas siguro. Hindi, as a general rule, outgoing residents shall be required and Malagi. LGU travel pass for record purposes only. Ang mugawas na. Mugawas. Ang ato isang kuhaon ang Okay. ato isang kuhaon ang musulod. Okay. Ang musulod ang gi-require sa IATF, no, na mukuan ka because of the cost kay mahal mo ng RT-PCR. I think the cheapest is around 4, 5, 6,000. Mga na. Oo. Now, ang atong mga kababayan, ang atong mga kuan din sa biliran, kadaghanan nga mahalan ra sila. If we can just implement the antigen test, which is cheaper, Okay. that's around 600 to 700. Musugot ng DOH. So, ang ilang kuan diha, aron di lang ka magpa RT-PCR, you will be required to stay home for 5 days. Muna yung sistema. Aron lang di lang ka makagasto na. Kay kani atong manguli ay mahal magunang mamasahe pa sila. Nel, paminaw Nel. Yung kanisi Nel, dagan na yung mga pangutana. Paminaw na para maklaro. Sige. Mamasahe pa sila. So, gastos na. Duggan pa nimo og RT-PCR. Madubli na ang burden sa expense. Yes, so now, however, na may gitawag na to pong foreign travelers. Okay. Na kaning mga gikan sa gawas.
Of course, mo travel na sila na ganay mga kwarta. No, labi na mga foreigners. So we will require them strict yun ng RT-PCR. 72 days before, 72 hours before they will travel papadongari. In other words, for non-residents, Non-resident, non-resident. foreign travelers. Okay. Okay, so muna itong require. Alright. Now, naputay gitawag nga non-residents nga naara sa region. No? Dili taga biliran. Mungari. Mga local tourists, okay. Local tourists. Okay, we will require them. Of course, they will have to undergo kanang health screening sa border. Okay. The usual, thermal scan, etc., etc. And then, for local tourists, unless you will travel for 24 hours balikan, no? Or shorter, we will require them ang kanang proof of booking. Okay. So, Sa kung ang ilang hotel. stay, dili, ang ilang Oo. stay, okay? Oo. Or, kung naay mo sponsor sa ilang balay, aron makamino sila gastos, Oo. ang acceptance sa barangay. Okay. O ang katong ilang kaila dinhi nga balay nga mungadto og coordinate sa barangay, mag-issue ang barangay og acceptance. Okay. So kana for the purposes of contact tracing. Okay. Very clear. Oo. And then wala That is for local tourists, nga gusto mo Local sulod lang tourists, rin dire. oo. Okay. now ang patakaran wa man tay limit dinhi sa how long sila mo stay. Of course, we have to revive the economy. So we need release, okay. all revenues no coming in. And kani pong kuan, if you look at Apor, that's another story. Although What's the kibaw naman ta sa Apor nga ang ato malangi pangayo diha ang ilang Authorized person outside residence. sa Alright. president. Duha na ka klase. Naay Apor nga taga-gawas nga nagtrabaho diri. Napoy Apor nga Nga taga taga diri diri, to ang ang gawas. nagtrabaho-gawas. Okay. So either way, ang atong requirement lang sa ila is just ang ilang ID, no? ID. Or itinerary or what travel or order sa, travel, ilang, sa ilang opisina. Okay. We don't require PCR. Okay. The usual kay kuan ra man ni siya. Economy kuan ra man ni naa magini sila ng trabaho diri or ang atong tiga diri mga atong gawas atong matrabaho manguli ay nga rin sa ato. Okay. Now, napay usa kanang gitawag nato og kanang foreigner lagi. Kanina mo na to. Ganun mo to ganiya nga kana siya lang tourist that came from kanamangong areas nga taas ang incidence Okay, ang ilang origin. origin. Okay. And those labi na kani areas nga nay mga bagong strain. So muni atong bantayanan. Although na nagay nakasulod nga rin na ng mga ni sa Cebu, na sa Maynila, ang kutong mga UK variants ba? Ato po nagibantayan kay nga no, these are mas dali magud matransmit kani nga mga strain nga virus. Variants man ni sila sa COVID, no? Kay mag-mutate na sila, they become more transmissible. And some even medyo mas virulent kagaya nung South African strain. So eto karon nga binabantayan ko na to ron. Binantayan ko na ron. That's why we have to hurry up with the vaccine program. Okay? As much as possible, we have to vaccinate as much people as fast and as expeditiously as we can. Doc, what about the vehicles, commercial vehicles coming in and out of the province, nagdudulog mga produkto? What's the policy? Kanimanggong essential goods, no? Labi na sa mga pagkaon, etc., etc. They're considered apor. So, in and out na sila. Alright. But they have to undergo the checkpoint kanang health assessment muna. Okay, as usual gihapon. Yes, the Ang usual. document lang is an ID lang of the company. Yes, oo, Okay. sa ilang employment. Okay. And then, So driver, pahinante, kinanglang good day of their IDs. maximum of 5. Okay. Oo, man sa National IATF. Okay. Pero ato lang ang required rin, bisag tulo lang. Tulo ka, Ka personnel. person per vehicle. Per vehicle. Okay. Ang tagkog truck. Deliveries ba? So, muna itong gikuan diri. Pero,
wala man sila problema. Basta essential goods, in and out man na sila. No? Oh, basta kanang ang ilang Cargo. ang cargo ka disinfected ha. Yes, the usual na mga na sa border. Sige, continue please. And then, kanang mga commercial or transport vehicle, no? Kanang public. Gihatag na mo ang authority ngadto sa local government unit. Sa mga LGU, okay. Oo, kay to am na terminal sa ila. So they will have to implement the minimum health protocol doon sa terminal. And as to the requirements sa documents, again, kung outside kuan ka, biliran, just the same, kung returning resident ka, wa man tay gipangita. Just for the kuan lang, anang imong health assessment diya sa border. Mura na siya. Now, ang kuan man gud diha is kanang mo gawas, kanang giingon nimo ganiha, Okay. na kinahanglan sila og travel pass. Aha. This is For record purposes only. and contact tracing. Yeah. Now, ang ato diha is Nangutan na si Joan, asan man kuno nang asan kukunin yan? sa barangay. Oo, Joan, sa barangay pala kukuha ni. Oo. Kay mo Now- gawas kuno siya kay magninang isag kasal. Oo. Now, ang ilang arrangement dito sa mga barangay manggod, they will either ilang ipaagi sa LGU, sa mayor, or sa mismo diretsyon na sa barangay. Okay. So, sila na magsabot dito. So, now, ang amo pong kuan diha, requirement pag uli, Balik. kay ang ilang gisabutan gahapon, we have to observe the maximum of 3 days. Maximum of 3 3 days. days, Kinahanglan makauli ka Yes. sa sulod sa 3 days. Oo. Beyond that, naay gipangayo sila nga document kanang dito sa barangay. Gaya mo Hindi ka ginato. naging kantuan nimo. Oo. Okay? Again, for the purpose of contact tracing naman yan eh. Oo. Okay, as a general rule, if you enter the border, whether you're kanang returning resident ng biliran, no? Kung symptomatic ka, Automatic ka maka-quarantine. susunduin ka ng munisipyo sa border. Quarantine ka. Quarantine, okay. Kasi kung may sintomas nga may nakikita. sintoma, Okay, oo. If you're symptomatic na hindi ka tiga-biliran, dili ka tiga-biliran, pagsulod nimo for the purpose of tourism or what, Okay. mamasyal ka lang, pag symptomatic ka, Ahin kay bubutang. hindi ka pwede pumasok. Di ka pa susudlon. Di ka Papabaliong ka kung di ka it's Oh. clear, okay? It's common sense naman. Ang quarantine for residents only. Yes. Okay. Kung common sense naman, kung hindi ka naman resident, Ahin ka man ibubutang din eh. di ba? Oo. So if you travel, kung may sakit ka, Oh, ayun, pag-travel. may mga poster homes ka. Ayun, ayun. Isan, pagkadelikado, di mo balay nga kakantuan. Asya. Okay. So, if you refuse, entry, di rin ang makakasulod. Klaro ha, klaro. That's Klaro very yan. clear. Okay. So, yun lang naman ang ano namin. Also with the ports. Kasi may mga ports yung bawat munisipyo eh. So, may magmaman dyan, may entry yan eh. At exit. Hinon personal ito nga nagmaman na entry and exit. Sa kuan na yan, sa munisipyo na yan. Okay. But definitely, naaginan di health personnel Ah, just to check the health status sa mga sulod okay. sa kada munisipyo. So, muna ilang isabutan gahapon. And if ever they need personnel, so makadugang mi kung kinahanglan there is province. Can you tell us, Doc, the difference before o karon nga guidelines, nga policy na ang pinaka-importante lang highlight nga anhadi amoy ni yana sugad niya yana. Okay. Okay. Let's go back to returning resident. Automatic yan. Pagpasok mo, quarantine ka. Ang kanire. Oo. Okay. Itiyan na, kung waray ka man simptomas, Aha. pukila. Aha. Oh, but you're required to stay at 5 home. days. 5 Oo. days. 5 days. Otherwise, you have to present a proof ng RT-PCR na recent Oo. para pwede ka dahil makatuloy-suloy. Aha. Which is, medyo gastos din yan. Aha. So, kinoconsider din namin yan eh. So, either that, or dinakala niya balay. Oo. Quarantine ka lang balay. Para waray gastos. It's very clear, ha? It's very clear. Number 2, health
Screening and registration will be required in our border bridge. Ito ay positive. yeah. Sige. Pareha magyapan una. Oo. Thermal scan, health assessment, mga suwa dito. Ang malaya. Usual gihapon The nga usual, ano, oo. health screening and registration. Registration. Required good na diya sa atong border Yeah. bridge. Yeah. Ini amo na nabigin rin kanina. Asymptomatic persons will be allowed to go home and will be advised to undergo 5 days home stay and will be monitored by our BHERTS, Yes. ang Barangay Health Emergency Response Team. Sa mga symptomatic individuals must undergo quarantine in the respective municipal quarantine facility. Yes. Pero kanan mga residents lang ni kung dili resident di ka makasulod. Di ka makasulod. That's very clear. We'll have to municipal quarantine facility and we'll have to undergo RT-PCR testing. The usual. Okay. Provincial and Pero municipal ang gastos niyan, gobyerno yan. ang ini. RT-PCR. Oo. Kanang gobyerno ini. Oo. Oo. Provincial and municipal ordinances will be implemented for all barangays and municipalities to enforce residents to follow the strict minimum health protocol. Municipal and barangay officials will likewise be sanctioned for not enforcing strict minimum health protocol. Can you remind the barangay officials na pwede man diya sila karon masanction kung mapasagdan nilang magpapatron-patron ba ya? Amo. Maabot it mayo-mayo dagan ng mga patron-patron. Amo na. Although, yung patakaran pa rin ng gatherings, patuloy pa rin yan. Hindi, bawal pa muna yung mass gatherings, no? But it is not that the barangay will just say, bahala munisipyo na. No. Patuloy, nakalagay dito yan. Tuloy pa rin yun. Tuloy pa rin It's yung... the responsibility, kaya nga they will be sanctioned. Oo. They will be sanctioned kung dili nila ma-enforce ang strict minimum policy health protocol ang barangay mismo. Yeah. Mga barangay paminaw ka mga. Even the mask. Yeah. Oo. Na... Ang pagkakuan, it's not di rin lang kay pulis ang pwede magdaw barangay Yes, mismo. barangay. Oo. Okay, oo. Sige, continue Doc. Give us more information about the labi ng mga highlights niya ng issue ni Governor. I think this morning, karon learning adlaw, nga issuean sa executive order ni Governor. Ano pa ang posible nga kinahanglan nga maintindihan Doc Ed sa mga tao? Ang mga importante nga mga highlights ba na kinahanglan maintindihan? Ang basic lahat aton dinhi, you are not required to present PCR. Na unless you have money na masulod ka na di mauli or magbakasyon or what, then you can enter with a PCR kung mayada. Kung di rin nang kaya maggastos, kay mahal man ini. So, ma-observe ka laan in 5 days sa balay. Okay. Kaya mo balay. No? Now, this is actually to kuan man lang inin, precautionary measure, just to limit kung may adan masulod nga mga may sakit. Oo. Now, if ever naman waray ka simptomas within 5 days, pwede ka man papagauson. Okay. Oo, dagan man yung mga pangutana diri sa Facebook, ha? From the PAPSI chairman, Bibito Matuginas chairman, watching kawayan. Ano sa ni mga pangutana? Dali, ha? We will give Mayor Casil, right? Alright, ang sa mga pangutana. Again, please print it clear kay para masayod ta sa inyong mga pangutana. Okay. Alright. As what you're saying, Doc, kanang measures lang ni siya na ma-maintain nato until the vaccine will come in. Anong balita sa vaccine? By Thursday, ang promise sa national government is this month, mga bot. Okay? And tomorrow, Thursday, magsugod na ang rollout sa Tacloban. Oo. Kay nakunabati ang medyo unahon sa nga dito na kay hotspot man. Oo. So, dito sa unahon nila, Diwo, VRMC, Sisto, mga health personnel. And then, eventually, mga rigid naman na sa ato. Again, ang ato diha is, ang unang priority usa, ang atong health workers, ng front lines. The same nga mga sistema gyapon sa uban. So, muna, and then, hopefully by
this quarter or next quarter. How was the siguro. assessment sa inyong mga health workers in your assessment? 100% ba sila talaga magpapabakuna as far as Dinisato province is concerned? Admittedly, na mamaygoy hesitant. Hindi mo ginakapugngan. No? So we will try to convince them na either take the risk of getting sick or imo ng protection. Kasi nga, sabi nga ni Dr. Salvana, 50% of us magkakasipon. Ha? Pero definitely, yung bakuna na bibigay sa atin, 100% pipigilan yung critical, yung magka-develop tayo ng critical na mamamatay ka. Mas damo lagyan advantage kaysa yes, risko. definitely. Oo. Yung sinasabi kong 50% magkakasipon at yun yung sinasabing yung iba kasi natatakot, no? Either natatakot sa karayom Dagom or sa et effect cetera, sa bakuna. yes, so kasi nauna na yung mga balita o chismis na mga ganun-ganon, no? Kung imo hunaw-naon, kung nahadlok at kuan, ito nga 50%, hulta na lahat Pfizer na 96%. That's what the advice. Which wala is- tanala. Pero saan pa ito? Mula. Fantasya na yan eh. Oo. Now, kung ano man, kung sakaling nabakunahan ka, definitely, di ba, may protection ka na. Now, kung takot ka mamatay, tanggapin mo na. Tanggapin mo na yung bakuna. Although sabihin nilang 50%, etc. But you have 2 doses. Yung isang booster. So, somehow, aakyat din yan. Ang diri la pwede ning assign o vaccine, no? Makbagyapon tatong ginulat. Well, vaccine? initially, kung maabot ko, no, itong sisiring ni mga senior, bawal muna. Di ba? Ang matong rason ni President Digong, 57, 60, I mean, 60 up. 60 up. Nga diri Kay advisable. wari pa man mag-study nga upod nga senior. So, ayaw la na yan ira. But other vaccine pwede. Oo. Now, ito nga part nga senior dira ni upod, ihahatag ta na lang ini iba. Diba? Next in rank na anong priority. Like labi na yun yung mga indigents, etc. May figure ka din natong province kung pila tanan ang number nga Yes, matutusukan. ato opisina. Actually, ini nga first priority, the health workers Health worker, senior citizen, and men in uniform. kay amo indigent. gyapon nga sistema. Guti agad lang ini. Somehow it will, siguro madalagan ini mga 20,000. How true population. is si governor is giving incentives to LGUs na maka-convince Well, na at least oo. 170%? Oo, and beyond or more, no, or higher. Sige daw, i-confirm daw. Kay nire ni sabot-sabot ng mga mayors nga may hatag incentive. Para naman ng mga kukumbinse. Oo, ng mga kumbinser, tataas yung vaccine rate kasi as much as possible, mas maraming mababakunahan, mas makakabalik tayo maaga sa normal. Ang economy madaling Oh, yes, makarecover, oo. madaling makarecover. Now, again, take note nga ini, paghatag at vaccine na imo, tatagan kang vaccine card. And definitely, dakot advantage kung may vaccine card ka. Kasi you can travel anywhere, waray na restrictions, etc. Di pangutana, Juan Rica Conhilado. Good morning, Doc. Kung magkuha og travel pass, need pa ba gihapon og purpose og proof na i-attach bago mapermahan? Ang issuance ani tay tuara manis barangay, no? Ang imo lang diha is point of destination and then yung the number of days na imo nga tuon maximum kay kinahanglan na makabalik within 72 hours. So yun lang. So wala nang mga test or what. Yun na. From Inel Bayer, I am glad sa desisyon sa Provincial Interagency Task Force. Pero ang disiplina nato sa atong tagsa-tagsa ato gihapon ning i-maintain ang COVID protocols para sa atong kayuhan sa tanan.
dili na to busaran kita nga privilege. Okay. Dok, na ako'y duha ka drivers nga dili taga sa ato nga maghatod sa akong mga gamit diha sa probinsya. Unsay ilang sani, wala na. Unsay ilang kinahanglan daw. Oo. May mga driver ko na siya nga dili tumagat na kataga din mo sulod nga rin. Inilbear, husband ni ko sa kadiplomat. Kuha na siya, ang kaning, sabi ni, business or dili? Personal. Personal. Item. Duha ko na niya ka drivers mo sulod nga rin diri sa probinsya. Oo. O unsa may kinahanglanon. Wala naman. Kung basta within the region, ang atong guest nga musulod, walay requirement. Okay. O dili na daghan na ni kayo nga mga pangutana. But anyway, let's continue discussing. Doc Veloso, we still have the time is 37 minutos ang nakalabay sa alas 11. Nagpaminaw lang gyapon kamo sa atong tulamanon Sibya sa probinsya sa Biliran with Doc Ed Veloso, ang atong provincial health officer. Please continue, Doc Ed, kung ang mga importante nga kinahanglan masantok sa atong mga katawhan. Ang importante na those who are coming back na residents sa Biliran, if you can present proof na kay RT-PCR within 72 hours before travel, i-honor yan pagpasok mo. Otherwise, kung di ka makaproduce kay tungod lagi mahal, magastos, you will be required na kinala 5 days ka lang isa sa balay. You will be monitored by the BHERTS, Barangay Health Emergency Response Team. And after which, kung wala man kay symptoms, pwede na ka magawas. Maoray minimum requirement ana. Now, those nga galing sa labas, na dili taga-Biliran, iato po ni i-classify kung unsay lang tuyo, no? Na may business, etc. So, they will have to present documents, no? Example, tourism, kung gusto nila mamakasyon, mangita ta og proof of booking. Para sa gingon nimo kanina, para or sa kung may mga foster home. Yes, kung naay sponsor nimo balay. Kuya. Mora na siya. Sige, klaron tani. Kay we cannot because of the IATF sa national nga kanang giingon nilang sani quarantine ka. Kasi bawal na yung quarantine facility. Kung ka na visiting, no? Resident, nagataga-dirigyon. Pero, kay ang ato laging gi-require PCR, kay mo may ibutang sa IATF. Nasa discretion sa LGU kung kinahanglan kag PCR, RT-PCR test, no? Para lang di takagasto, pwede makauli, diha lang sa balay. Muna nagingon Muna nimo. yun, Non-residents, visiting relatives, business or leisure, RT-PCR test shall no longer be required for all non-Biliranons. Yes. Except for foreign individuals coming from their country or origin. Sila lang i-require sa kaning RT-PCR test. Correct. There shall be no limit on stay of non-residents. No limit, ha? Mama, naiging ano? All non-residents shall undergo clinical and exposure assessment by a competent healthcare worker supervised by medical doctor. What does it mean? Sa border na siya. And the ports. Port of entry. Yung mga pier. So, yun yung kailangan silang mag-undergo the usual. Thermal scan, etc. Kung may sipon ka, etc. No? Permanente may doktor ta din itong naka-assign? Supervise lang. Health personnel can be nurses, nursing aides, etc. Kulang tag doktor kayong nakabutang direct assessment by a competent healthcare worker. Yun. Supervised. Yan. Okay. If non-resident will stay 24 hours or more, if non-resident will stay 24 hours or more, proof of booking must be shown at the point of entry, or proof of sponsorship from a Biliranon where he staying. If without booking shall be facilitated by the tourism assistance booth
at the border. All right. Returning overseas Filipinos, brown out. Wow. Nag-fluctuate la. Okay. Hello. On the air pa ta? Oh. Okay na. On the air pa kita radio? Live pa kita kaya po na, no, ha? Sa Facebook, ha? Okay. Let's continue. Alright. Ang atong takna doon na pa kita ay 19 minutos ug sa mga alas 12. Nagpaminaw lang gyapon kamo sa atong tulamanon Sibia sa probinsya Biliran. Returning overseas Filipinos, ROF. Regardless of the country of origin, all ROF, whether vaccinated or not, shall be required to present negative RT-PCR prior to travel. Yes. Okay. And specifically 72 hours before travel. Kay mag-uban manggod nagdugay na sa Manila gi-quarantine, magsuroy-suroy, pag-abot diri sa ato pag PCR mo positive. So yun yung atong gilikayan. So before travel, nagisli bag-o nga PCR. Okay. Isingit ko ning pangutana. Kadto bitaw doc news na mga OFW na vaccinated na bakunahan na tapos pag abot nila nga diri nag-positive. Yes. Nganong how possible? No, the vaccine doesn't guarantee nga dili ka magkasakit. Okay? It could be asymptomatic or mild. Okay? And also, it is for your own protection. Again, it does not guarantee na hindi ka maging carrier. You could be a carrier pero wala kang symptoms. Pwede mong dalhin yan. Maski na bakunahan ka na? Oh, yes. And I heard some says na it was because na ang vaccine that was not full blown pa sa body na pwede ka pa Yeah. It could be, yes. That's another reason. Pila ka days na ma-full blown ang vaccine into the body? Kuha na, matter of months, no? Kung talagang... That day nga natusukan ka, Oo. pila ka days nga talaga ma-full blown ang vaccine sa imong lawas? That is why you have to have 2 doses. No? I have one friend dito sa US, Oo. doktor. Oo. Nahawa siya, pero na-vaccinate na siya sa Pfizer. And 2 weeks later, nasakit siya, na-ICU pa gani. Oo. And then naka-recover. No? So, your vaccine doesn't guarantee. Pero ang point is, kanang giingon mong fully vaccinated, nakadalawang dose na. Oo, kanang ang Yes. And then when you enter, no? When you enter, dalawa yan eh. Either carrier ka ng bagong virus, and when you test this, kanang gitawag na mong antibody, definitely may antibody ka na. So magpa-positive ka talaga. Ganon? Oh, yes. Yan. Kaya nga kailangan ng vaccine card. Oo. That's a proof na nabakunahan ka. Ipapakita mo yan para sabihin nung naka-receive sa'yo na bakunado ka. So once we test ito nga antibody, positive good ito. Di ba? Somehow, Pero ini nga sisiring ko nga carrier ka. Oo. You could be a carrier of fresh virus Aha. during travel. Aha. Nahawa ka sa aeroplano or what. Oo. Yun yung possibility. Oo. So it doesn't guarantee na whether vaccinated ka, hindi ka makakahawa. Kasi may dala kang bagong virus. Kung sakaling nakadala ka ng bagong virus. Simple to Although understand. wala kang sakit, pero may virus kang dala. Pwede ka makapanakod. Yes. Aha. Sa mga tao na waray bakuna. Nga waray bakuna. Correct. No. May sakit ka, kaya pwede ka makapanakod. Definitely. Labi na kung symptomatic ka, Oo. makakatakot ka good. Bisang ka bakunado. Pero ini ang siya. Oo. Kung bakunado ka na ni, Oo. labi na maka 2 dose ka na, Oo. that's a guarantee na diri ka good masasakit nga grabe. Oo, It could oo, be a mild symptom like baga discomfort That's what the lang. expert was saying, nga kanang may mapoprotektahan ka kun. Oo. Pero if you're carrying a fresh virus, halimbawa, nalanghap mo sa aeroplano, yun, pwede mong mahawa sa ibang tao yan. Yeah. That's the reason good nga kinanglan good kita magkamada herd immunity. Correct. Ingon nga ni sila Tanan, bakunado. tibok bulan sa Marso.
kinanglan ma-achieve na to ang 70%. No. Diri. Dili, Mahirapan. Oo. Kasi depende sa supply. Okay. And may naman shortage gikan nagawa sa Amo na. supply. Amo na. Nag-uunahan man nila yan nag-uunahan. Oo. So ang target nga ng national government to include the 30%, this will run until 2023. Okay. Ang ini nga Sinovac, di ba, kaning just a donation, makakasugakod ba ni until the second dose? Yeah, yes. Ini nga gindonar nato in Sinovac? Ang logistics mga diha, if Oo. you give a person a vaccine, you should allocate two Yes. doses. Oo. So yun yung Kaya kwenta. because you cannot use another vaccine Brand. another brand kung Ayun. kung ano nimo unang natusok amo masunod. gihapon iton masunod nga kanin second dose. Pero kadlaw from ang iyang interval from the first dose, Yes, ang recommendation sa Sinovac is 2 weeks. 2 weeks. Oo. Okay, that is And- 14 days, ha? And Pfizer is 3 to 4 weeks. And the other, yung Moderna, 4 weeks yara. Pero let's be practical lanay kaning Sinovac lang kaya amo na matada di dayana. Oo. Amo iton gusto maintindihan it mga katawhan nga makakasugakod ba ni nga kutob nga dun second dose pero amo nito ni babaton kanina nga. Oo, tagdudo ako dito. Tagduha-duha. First dose mahulat nalaliwat ko after 2 weeks another Oo. And there is a study. Ah. Kay nagparasamok man niya na kay hamubo kunuan Efficacy. rate ng Oo. Sinovac. Now, there is a study, although ibabalidate pa ini, hagawas, na when they change the interval, halimbawa, 2 weeks ang recommendation, it came out na 50-something up ang efficacy. Ginbag-o nira ang phasing, an interval, ginhimo nila nga 3 weeks. Okay. Tumaas yung efficacy rate. 3 weeks, 21 days ra. Oo, mga ganun. Tumaas yung efficacy rate. Oo. So, I think this is a matter of nira phasing ba, interval, Oo. para makataas gud ang imo antibodies. Parang ganun. So, I hope they can validate that soon. Ito nga study nira nga iutrohon nala ang interval. Pero yan ang ira mga recommendation ang 2 weeks. Pero ang DOH ang ira news, no? Anira balita nga ira ibubutang nga 3 weeks. Kay they were already considering ito nga bago nga study. Oo. Kung beyond 4 weeks pa nga, okay pa. Kung pwede pa. So, dito. Ano ba? May can educate us. Tinatawag na efficacy and effectiveness. Anong diferensya? Efficacy is when iti mo lawas how did you say that? Kanang litan ako na nabakunahan. What's the La- word? Lalaban doon sa virus, nadiri ka masasakithin grabe. Di ba? Merong critical, mga mild, mild, mga ganun. Oo. So when you say 100% efficacy rate to prevent critical Okay. condition, Oo. maganda yan. Wari pamalat kita ito sa ganito 100%. No, Sinovac has. Oo. 100%? Oo. Ano yung Pero efficacy? an efficacy Oo. is how you produce your antibodies to fight the virus. Okay. Kaya iba-iba man ini nga technology gingamit like an Pfizer RNA laging gamit, mRNA. Ang iba, the usual technology naging gagamit niran vectors na let's say they're using the influenza virus na ira mga carrier vector. And then ang coding, ang COVID ang ginsulod. So, kung inactivated viruses, etc., or dead virus ini nga gingamit mo. Now, yung vaccine mo has a, kumbaga, capacity to stimulate your immune system para tumaas yung antibody mo, mag-produce ng antibody. So, dyan nagkakatalo yung efficacy rate. No? Kung tataas masyado yung antibody, mas maganda. Kaya nga, pinag-aralan nila yung interval na yung 2 doses. Kasi, like Pfizer, it used to be
4 weeks, ginhimo nila as early as 21 days, pwede na. And they achieved 96 efficacy rate. Ang interval ito, ha? Oo. So, yan na. Ginre-recommend niya na DOH, ini nga sa inyo ba, kung pwede himuon nga 3 weeks interval. Matera ko niya na. Okay. So, ito naman sisiring na virulence is Virulence of the virus. The capacity of the virus to cause sakit or even death. Yun yung pinag-andyan ng virulence. The more virulent, mas delikado. Anyway, ito kalibro. Kalibro. Gani kita practical and preparedness. Ang preparedness ang atong refrigeration. Yes. Ngayon kaso, may mga generators. Bakit tabing kaso mag-burnout? Kanina nag-burnout. Yes. So, Magpanos na diha. oo. Sayang din, no? So far, all rural health units may na kami itatawag na TCW freezers. Kanang hatag inihan WHO. Specific inin mga vaccines, no? It can store many vaccines inside. Now, aside from that, may nakita the regular freezers na kay ginagamit magitan ice packs when we transport the vaccines outside. So kinahanglan nga ma-ice pack. So kinahanglan ka dun usalat nga refrigerator nga may freezer para lang ma-freeze ang mga ice packs. No? So May tao kita who's handling it. yes, oo. Every RHU has a designated vaccine Unsay tawagan na? personnel. Unsay tawagan na nag-handle na ng mga refrigerators. Saan? Unsay tawagan na Cold chain management. Staff. Is it being handled by an ordinary nurse or Yeah, naka-train yung mga yan, na-train. Supervised by the doctor. Didilo ta pisina kay ito kasing PSO dito yung bagsakan ng mga supplies including vaccines, no? So we have freezers here na we also requested na magdugang pakitan duha and another one para Hanaval kay dakon population Hanaval. Kay puring kaso lang na mahatag it gobyerno nga bug-os na kay kon maninin usahay by trans. So bahatagin bulto na. At least meron tayong lalagyan. May kabubutangan. So ito nga duduha coming yan. This week siguro or next Pero week. itong capacity, ng pilan masusulod na lang ang mga refrigerators ang capacity. I'm not really sure with the figures but depende ito vaccine kay may na vaccine nga per vial 5 ka dose. Ngayon itong Sinovac kailangan ng maraming freezer ito kasi 1 vial 1 dose. Yun ang sabi Di ba nila. may mga kwanpod nga kaning utago sa lakabayal. Nga usa ka vial, usa lang ka tawo. Pero may itong mga Pfizer, mga ano nila, 5 itira. Actually, 4 lang ani. So bulky ko din niya. Bulky. Ano sistema? Unsay sistema ni ana pag abot sa national nga dito sa region? Region PHO. Is it you is going to magkukuha dito sa region tao? Dire ko na regional office na ma-deliver. Na-deliver nga ni pag-receive na lang din Oo. So kabut din ni sa province. Dili ani PHO. PHO tapos kadto na sa mga MHO. Distribute naton kasi merong ano yan facing na hindi mo pwede bigay sila bigla lahat. Kay bangin May scheduling yan. handling kay bangin magpanos na. Somehow. Now, Sayang. required ito na every RHU na may TCW freezer, may dagod diha generator. Ngan ka mo pod. Kamo may generator man kamo. May problema dito. Bangin mag-brown out at magkasalamit mo mo to kasuoy. Amo na. Sayang. Ay, hindi ipapahabol daw. How about po sa mga naka-quarantine na daan? Makagawas na ba sila or humanon pa ang 14 days quarantine? Yes, based on agreement kakulop, i-continue na la. And then before they can be discharged. What do you mean? Kanang tapuson good? Tapuson good ang 14 days, ano? Otherwise, kung na PCR na era, Kung pag negative. result, uli na. Okay na. Alright. There it goes. Okay, we still have 5 minutes. I give you, Dr. Veloso, mga reminders kay hapit na ba ya? Hapit na. Kinanglan magandam ang ato lawas, pagpa-injection. Kinanglan magpa-injection. Yes. Sige. Definitely. Take advantage the opportunity. Ako ka mo ginaawhak nga tanan, naton na listeners yan na all biliranon unta kung makisama kita nga tanan.
in an effort sa aton gobyerno and even us na makabalik kita na aton normal nga panginabuhi. The only way nga makakuha kita hini achieve is through vaccination. Now, kung unta may nakita nga pagdududa haton una, hopefully unta magbago na iton. Kay ini di man ini gina-approve it aton gobyerno, lalo na FDA kay strict Tondoro, na di rin na-approve kundi safe and effective. That is why when the vaccines came, inihiray FDA Commissioner Domingo, Dr. Domingo, kira Dr. Salvana, PGH, Dr. Legaspi, Kira ito na ni una. health workers, kira dito na una. Uri mat mag Sinovac, Kira nakadlaw, I think 2 days na no. Uri, 2 days na, oh. Kung may dagod ba kay piktugog nga kuan, bakit ito na mutant na mo na itong zombie. So these are people na themselves na nagpakita haton nga effective ini, nga safe nga vaccine. So hopefully unta nga kita nga tanan makaka-avail hini nga aton vaccination program. Duway ang kabarakan kay wa manibayad, di ba? Libre man ini. Oo. Na although sabi nila voluntary, but we have to achieve a 70% or higher para magkaroon tayo ng herd immunity. Now, itaton kabataan niya na kay waray man hiram maupod. Ang 18 nga below. Yes, so the more na mapabakuna kita. Oo, nga For para their- ma-protektahan po For sila. their own sake. Yes. Meton nila. So amo ini nga amon hangyo aton nga tanan nga pwede mag-avail kita na aton vaccination program. As tuwan ka nang angan-angan lakita. Kay wa Ulat pa may na lang kita. Pero at labing siguro ana nat bakuna. I don't know. Ang schedule na lang pag-deliver. Scheduling, oo. Oo. So somehow anira promise sa national government this month maabot na din niya aton. Then we can start kuan. Hopefully by siguro second quarter malusad na kita didihan priority B. Oo. This includes all government workers, private or what, tanan upod nini. And then by next year siguro or end of this year, and priority C nga other residents na kuan makaso dito nanguli or what amo iton ginkukuan nila. But somehow ini nga priority A and B mauupo din this year. Oo. Yan nga 2021 na no. Yes. Oo. What about the month? Whole month of March, what is the projection? Una-unahan natin ang priority A. No, and that includes the men in uniform and hopefully untaan mga indigents. Oo. Kay Mga dradamo ini. Amo ulit ini an aton kinahanglan ma-educate ngan makonbinser nga magpabakuna. Ay kamo kadlok Mayor Gerard nasing mayor. Kunit bakuna ko no. Pagtusok kay mo bubrusag ka katapos mahihimo ka nga Charlene Gonzales. Tawaray. Ano kada tuig na kita Waray may mapabakuna. mabaribad. Waray may mabaribad. May daba karon tambalit ka arakan. Ano't kang arakan? Ikarakan it nahadlok bat dagom. Tinuod ito. May tambal ba kuno discuss ganito ang imong psychological motivation ba? Kabisan baga kadlok ni matdagom kung baga motivated ka gud nga mapatusok ka. Piyungin na lang. Oo, kay diri dapat may mga psychological intervention ngayon kadlok bakal ito kagatin tubak. Siguro dito. Oo. Manla ito. Sayang nga dito na nakakuan pagtusok din baga guti ay mat karayom, guti ay dagom. So baka ran waray. Manira ko ano. Pero somehow kibis nga nako napakuha akong blood sample every year man ako nagpapa-blood Na donate or donation. Siyempre ang dagom mas dako duro. Pero bakuna guti ay ito. It dagom ito. Ay manipis ano Manipis. pero horror laba. Depende sa anong type ng vaccination. Kaya may naman deep IM, may na sub-Q. So, depende yung size. Salit ita akong pakyan na nga may tambal ba itong karakan. Kung motivated ka gud nga. Magunahon na ka gud nga.
Amot ang balad ka kan takala tusok ni kay mapoprotektahan ko ta kalugaringon. Kan Pati mapoprotektahan ko pa ta akong pamilya. Oo, Okay. ngayon Amo ito't bagaw na naanala. Yes. Kaya damot na ma-escapar. Ayaw ka mo pag-escapar lang. Mga tricycle drivers. Di daw kuno kami makabiyay ito na skadlaw ito kay mamilingoy. Pare iton. Ha? Usala ito Damot ka na ba? mamatit tira din at kabaranggayan. Din at radyo-radyo. Usala ito ka by JC, kuray na ito. Oh, di daw merkado. Di daw kuno kami makakapanabta din ng karne ni kang namimingoy. Di, Ha? Ang Pfizer lugod, amon era kuan nga masakit dud kuno Sa mingoy. kadlaw gud. Oo. Ini nga sa inubak bagaw. Bagaran waray. Oo. Oo. See? Pero kung may naman gani, usa gadlay ito ka by JC, okay na. Nangin mo monitor man kamo ta aton health worker Yes. sa ano kapag After bakuna. vaccination. Di ka man nga diretso dahil pa uli Dire. yung patambayong ka ng mga 30 minutes. 30 minutes ana ka makauli. Oo, sa kamakauli. Di ka dangay ka barakano. Oo, kay damot ito mga rururong yung mga restaurant kanto-kanto ba. Kung nada nat bakuna, patusok ka lang, maram ka man to restaurant. Amon. Damot na sa diri. Kinanglan gud magkumbinsan kita, kinanglan magpabakuna. Okay. Time is 1 minute. Thank you very much, Doc Ed Veloso. Thank you very Sige. much. Thank you. Thank you for Okay. having me. Thank you. Okay, mga kailangan, si Dr. Edgar Veloso, ang atong Provincial Health Officer. Thank you very much. Thank you very much for sharing. Diri, may dako. Thank you very much for sharing your time. Unta, we are looking forward to the success sa atong vaccination program. Thank you very much, Doc Ed. All right, thank you very much sa mga nag-participate in this morning's program. Kang Inel Bayer and sa tanan, kang Junjun sa Bunsulin, Corazon Machete, okay, all. Okay, before I end, advance happy birthday. Kang Jane Wilson is going to celebrate her birthday this March 4. And to Mariano Ariap nga mag-celebrate sa iyang birthday karon March 6. Thank you very much to Sherwin Ralar. Bueno, wala may taksaktong oras sa ngalan sa itong Provincial Tourism and Information Office. So, sa ngalan ni Doc Roger Spina, Governor Doc Roger Spina. Kini si Aldrin J. nagpapasalamat sa iyong paminaw mayong udto. God bless and mabuhay! I love you. Bye-bye! Piliranon, imong katungod ang mahibaw sa kalihukan sa provincial government. Nahimugso ang programa. Sibya sa probinsya. Aron mahibaw ka sa mga programa o kayuhan nga imong maangkon. Sibya sa probinsya. Inyong makauban si Aldrin Cheng. Sibya sa probinsya. Matag adlawng Miyerkules.